So mga tol, alam na nga po ng karamihan na parehas na nga pong pumayag si current undisputed super bantamweight world champion Japanese The Monster na Oya Inoue at former 2 division world champion Mexican Luis Pantera Neri na maglaban sila sa buwan ng May upang depensahan ni Inoue ang 4 na titulo sa super bantamweight division at gagawin nga po ang laban na yan sa Tokyo Dome. Ibinalita na nga po yan ng lehitimong insider ng ESPN na si Mike Coppinger. Bagamat wala pa pong exact date sa May, inaasahang ilalabas din ang full details ng laban sa mga susunod na araw. Kung excited na si Luis Neri na makalaban si Inoue sa Japan, mukhang dismayado naman ang mga Japanese na si Luis Neri ang makakalaban ng kababayan nilang si Inoue. Buong akala nga natin mga tol, matutuwa ang Japanese sa balitang ito dahil isa si Luis Neri ang hard hitter sa super bantamweight. Mukhang hindi pala dahil napag-alaman natin natutol ang mga Hapon na makapasok muli sa Japan si Luis Neri sapagkat na-ban for life po itong si Luis Neri sa Japan. Bakit daw pinagbigyan ng JBC na lalaban itong si Neri sa Japan? Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, na-ban po itong si Neri sa Japan dahil nagpositibo po ito sa ipinagbabawal na gamot noong makalaban niya ang dating world champion na si Japanese Shinsuke Yamanaka noong 2017. Bukod dyan, nag-overweight din itong si Luis Neri sa rematch nila ni Yamanaka noong 2018. Kaya napatawan po dyan si Luis Neri na habang buhay na pagkakaban. Dismayado nga po ang mga Japanese sa ginawang aksyon ng JBC na makapasok muli si Neri. Nakakasira daw ito sa Japanese boxing world. Dagdag pa ng mga Hapon, ayaw din daw nilang makitang labanan ni Inoue si Luis Neri dahil kahit daw matalo ni Inoue si Neri, limpak-limpak na salapi umano ang maiuwi ni Neri. Ayaw nga po nilang makitang kumita ng malaki itong si Luis Neri dahil sa hindi maganda ang imahe nito sa mga Japanese. So hindi natin alam mga tol kung magbabago pa ang desisyon ng JBC na hindi na sa Japan ganapin ang laban. Marami kasi ang nagrereklamo dito kay Luis Neri. Wala pa namang final announcement kaya hintayin natin kung magbabago pa ang laban na yan. Samantala, may rumor naman mga tol na gagawin daw co-main event si Casimero sa laban ng Naoya Inoue versus Luis Neri. At ang posible daw makalaban ni Casimero, kundi daw ang rematch kay Yukinori Ugoni, ay ang laban daw dito kay TJ Duheny para sa title eliminator sa WBO Super Bantam. So ibig sabihin, kung mananalo si Casimero dito kay TJ Duheny, siya ang magiging mandatory sa mananalo kay Inoue versus Neri. Pero rumor pa nga lang yan mga tol, hintayin na lang natin ang official announcement ni Casimero. Pero may punto nga din po ang rumor na yan. Dahil kung matatandaan, inihayag nga po ni Casimero na magbabalik daw siya sa ibabaw ng ring sa buwan ng March. Pero January na, wala pang announcement kung matutuloy nga ang laban niya sa March. 2 buwan na lang kasi mga tol, March na. At dahil sa buwan ng May ang laban ni Inoue versus Luis Neri, mukhang sa May na nga din magbabalik sa ibabaw ng ring si Casimero. At kapag nangyari yan, baka nga co-main event si Casimero sa Inoue versus Neri. Kung matatandaan, sinabi nga po ng head coach at kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero na mag-abang-abang lang daw tayo sa laban ng utol niya dahil malaking laban din daw yan. At magugulat daw tayo kung sino ang makakalaban ni Cuadro Alas. Bukod dyan, alam na daw nila kung kailan daw maglalaban si Casimero at Naoya Inoue. Kumbaga, planchado na daw yan. Basta ang sabi lang daw sa kanila ng promoter, wag lang daw magpapatalo si Casimero. Sa kabilang banda naman mga tol, former 4 Division World Champion Donny Asnietes nagpakita ng galawan sa edad niyang 41. Nandoon pa nga din po ang galaw ng former World Champion. Pwedeng-pwede pa nga po siya lumaban mga tol. Siya na din po ang nagsabi mga tol, lalaban pa daw siya basta sapat daw ang i-offer sa kanya.